everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa isasalang daw si Jasmine Omay dito sa Miss Universal Woman. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre bago ang lahat, gusto ko munang mag-shoutout sa mga ilan nating kaibigan na laging nakatutok dito sa Sam Brusas Crown. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta ninyo na binibigay dito sa channel ko. At ito nga, shoutout tayo kay De Los Angeles Mario, Leon Duarez, Jessar Kilatan. Hello na, kamusta ka? Love you. And then of course si Norman Kabutahe. Andyan din si Lakesha Yamaguchi. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. At hindi lang yan, syempre nandiyan din si Games Baluyot, si Jervin Legaspi, and then of course kay Carlo Magat. Hello. Bong Masel, Victoria Rivas, Marlene Sulit, Rosel 2016. Hello Rosel, thank you so much for your support. And then of course si Emma Besa, Juliet Torres, Jesusa Gloria, Ricardo Jr. Quinyosala, Barbet Elizalde, Raymond Mayuba, and then of course Lorena Oberas. Shout out din kay Yaya Muhammad, Victoria, Michael Tanada, and then of course shout out din kay, baka makalimutan natin, si Mahaguni. Ayun, Mahaguni Brown. Thank you so much. And then, of course, si Dr. Glenn Pascual at saka syempre si Randy Lucas. Hello Randy, kamusta ka? At saka syempre si Madam Henrietta Solidad at saka si Madam Jenalina Paton. So, Edhi, nanonood din siya dito. Maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo lagi-lagi. So, eto nga pag-uusapan natin ngayon, it's about Universal Woman. Yes, kasi malapit na yung pageant nila at nakakaloka nga ang sumabog na balita yesterday na hindi daw matutuloy sa compete etong si Sofia Bianca Santos kung saan siya ang tinanghal ng Universal Woman para sa ating bansa na sana magre-representative ngayon. Ang kadahilanan dahil daw sa hindi pasok ang edad ni Sofia Bianca Santos para sa competition na to. Ang tanong ko, bakit ninyo ipanalo ng Universal Woman kung hindi naman pala siya pwede doon? Kasi ang age limit daw ng Universal Woman ay 25 years old to 45 years old. So, pwede tayo dyan. So, nakakaloka yung pageant na to, no? Medyo gurami na yung pwede sa kanila. Siguro woman nga kasi, woman. So, hindi teenager. Kasi kapag 18 to 20 years old, alam mo yun, yung parang medyo bata-bata pa. Ang gusto nila is woman. So, Universal Woman. Ito yung concept ng pageant. So, medyo may edad na. Kumbaga, 25 to 45 years old. Oo nga naman, no? Makes sense. And then, ayun, nakakalungkot kasi hindi nga pwede si Sofia Bianca Santos dahil she is only 20 years old. So, ang tanong ko, saan siya ilalaban? So, ngayon, napapabalita nga na ang ipapalit daw ay si Jasmine Omay. Si Jasmine Omay kasi she's 26 years old already. So, pasok na pasok siya para sa Universal Women. And then, masaya tayo dahil alam naman natin na gusto natin talaga ilaban si Jasmine Omay sa isang international pageant. Ito nga, nakausap ko nga siya noong Miss Grand International Coronation. So, dito kami nagkita. So, nagulat pa ako at parang
shock na shock pa ako na parang si Jasmine, oh my ba to? Kasi kamukha siya ni Kristen Gravides. Napapabalita si Kristen yung pupunta. So, wala akong idea na si Jasmine, oh my. So, talaga siya, Mama Sara! So, yun, naloka ako sa kanya. Anyway, so, sabi sa akin ni Jasmine, gusto daw niya mag-compete sa Miss Grand Philippines para mag-compete nga at manalo dito sa Miss Grand. Pero, parang gusto niya pa lang, hindi pa siya nakakapag-desisyon. And then, sabi ko naman sa kanya, alam mo na, deserve mo talagang i-compete sa isang international pageant. Kaya parang, kung matutuloy siya talaga dito sa Universal Woman, dream come true to para kay Jasmine Omay. Kasi talagang she wanted to compete sa international pageant. And maganda ang Universal Woman na competition. So, ang reigning queen dyan ay si Miss Maria Gigante, kung saan siya ang ating pinambato nung nakaraang taon. So, medyo mahirap yung back-to-back. Mainit, no? So, medyo mahirap yung back-to-back. Kasi, syempre, kumbaga parang ang taas ng level ni Maria Gigante. So, papantayan ni Jasmine Omay. Pero alam nyo, sa totoo lang, in terms of beauty, napakaganda ni Jasmine in person. And then, matalino din si Jasmine. At magaling din umeksena. She's a very sophisticated kapag nagkukumpit siya sa entablado. At kahit naman yung nakita natin siya noon pa lang, sa simula pa lang sa Binibining Pilipinas, nakita natin yung galawan niya talagang kakaiba. And then, isa ako sa mga naging judges noon sa Binibining Kanlahi, sa Tarlac. And then, nakita naman natin na magaling ang Jasmine Omay, di ba? So, yon. So, nakakatuwa dahil eto na yung opportunity hinihintay. Hindi niya na kailangan mag-compete. Sabing ganon, nako, para namang binaypas nung si Sophia. Hindi naman, wala namang ganon. Kasi nga si Sophia, hindi swak. Ang nakakaloka dito sa part na to naloka ako kasi inilaban nila na pinayagan ba nilang manalo si Sophia as a universal woman na aware naman ang organization sa Pilipinas na hindi naman pala siya pasok sa yung edad niya. Di ba? Hindi siya qualified sa age. So, doon sa part na yun, medyo nakakaloka. Kaya sabi ko, ay, kawawa naman si Sophia. Kawawa talaga kung iisipin mo kasi parang hindi siya makakapag-compete. Pero naniniwala naman ako na bibigyan to ng opportunity ni Mr. Arnold. Hindi ko lang alam kung baka ibalik siya sa Miss Grand Philippines, bumalik siya doon para mag-compete sa Miss Grand, or pwede din na, alam mo yon, i-appoint siya. Malay mo, siya pala ang i-appoint natin sa Miss Grand kasi siya yun lumalabas na parang kasunod doon kay kanino ba to? Kay CJ Opiasa, di ba? So, parang feeling ko, pwede siya doon. But, nandoon ako sa part na nakakalungkot naman kung hindi siya mabibigyan ng opportunity makapag-compete sa international pageant. Alam naman natin magaling si Sophia. Kung dito naman kay Jasmine Omay, wala naman siyang binaypas, wala naman siyang kasi in-appoint lang din naman siya. At yon, at bongga naman, di ba? Kasi nakikita naman natin na magaling din naman si Jasmine Omay. So, ang wish ko lang sana mabigyan ni Mr. Arnold ng isa pang pageant etong si Sophia para maging fair naman sa kanya. Kasi naghahanda yung bata Naghahanda siya ng mga ilang buwan na. O, di ba? Kaya nakakaloka. And nakita naman natin talagang iba yung power niya ngayon. Laban na laban. Ang alam ko, kasali siya sa bench fashion show na magaganap this month. And ayun, so meron siya mga racket na ganon. And then I hope na sana makapag-compete pa siya sa international pageant. For sure, bibigyan niya ni Mr. Arnold, lalo na ang dami-daming hawak na our organization ni Mr. Arnold pagdating sa mga international pageant. I hope na sana isa doon ang maibigay sa kanya, na hindi na siya magkukompete ng national pageant. Pero kung gusto niyang bumalik sa Miss Grand, pwede siyang bumalik sa Miss Grand Philippines. Di ba? At malay mo, siya ang manalong Miss Grand Philippines or i-appoint siya. Pero nga alam ko magkakaroon ng Miss Grand Philippines kasi may search on sila. So, yon. And tignan natin kung ano magiging plano ni Mr. Arnold kay Sophia Bianca Santos. And then tignan natin kung si Jasmine Omay nga ba ang mailalaban natin ngayon dito sa
Universal Woman ngayong taon na to. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako at bongga yan. Ayan yung reaction ko. And tingnan natin, supportahan natin si Jasmine Omay sa magiging compete niya. Alam naman natin si Jasmine Omay ay palaban din talaga. Diba? So, yun. So, nakakaloka, no? From first runner-up sa Miss World, tumalon sa Miss Grand Philippines. O, wala silang bakod. Ganon. So, basta, kasi di ba kung tutuusin, nang dapat dyan nang i-appoint si yung first runner-up dito sa Miss Grand Philippines, or may isa pang corona, di ba, tourism? O, ayun. So, dapat siya yung i-appoint. Kaso hindi. Si Jasmine Omay ang kinuha nila. Ang tanong, si Mr. Arnold, meron ba talagang favoritism? Charot. So, yun, nakakaloka. May favoritism na nagaganap dito sa kampo ni Mr. Arnold. Kasi kung isipin mo, ito kasi si Jasmine Omay, she's from Miss World Philippines. And then, itong Universal Woman ay nandito sa Miss Grand Philippines. Paano nangyari yon? Alam nyo guys, si Jasmine Omay ang kasama ni Mr. Arnold dito sa sa Miss Grand International. Kaya alam na ninyo yan. Charot! Anyway, so good luck kung ano man ang mangyayari kay Jasmine Omay. Medyo mahirap to para sa back-to-back natin. Pero umaasa ako na magpe-penetrate si Jasmine Omay hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kaya kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, aari ba ang Jasmine Omay sa Universal Woman? Kung sakaling siya talaga ang ipapadala natin, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.